Sister Angela po. Ayun po, so good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating morning devotional. At ang program po natin sa umagang ito ay tayo po ay aawit ng ating opening song and then opening prayer po ni Sister Phoebe. At ang magdadala po ng mensahe na salita ng Panginoon ay si Sister Sam Menjon. Ngayon po, tayo na po ay umawit na ng ating opening song. Let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you for the wonderful good night rest that you have given to us. Thank you for waking us up again and giving us life and strength. And we ask for your guidance for this week or this morning as she imparts to us the message. And please also guide our loved ones who are not with us. Please save us safe. Please touch them with your healing hands. And please forgive us for the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat and welcome back sa ating daily morning devotional. Ako po ang inyong speaker sa umagang ito at para po sa ating devotional title ay meron pong A Cure for Idleness, June 2. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Sinasabi po dito na ng mga Kristiyano dapat daw po hindi maging tamad at magtrabaho at maging masipag sa pagtatrabaho at maging masiyahin pa rin kahit na tayo nagtatrabaho at habang nag-serve tayo sa Panginoon at ayun nga po, kailangan natin gawin ang ating mga gawain with dedication and energy. Sabi po sa ating first paragraph, the life of Christ from his earliest years was a life of earnest activity. He lived not to please himself. He was the son of the infinite God, and yet he worked at the carpenter's trade with his father Joseph. So, ayun na nga, dito po sinasabi na kahit nung si Kristo ay nandito sa kanyang sa mundo, nung siya ay kabataan, siya ay masipag.
siya ay nagtatrabaho. Kahit siya ay anak ng Diyos, siya pa rin po ay nagtatrabaho bilang carpenter kasama ng ama niya dito sa lupa, si Joseph. Um, hindi siya nag-live para sa sarili niyang comfort. Pero ayun nga, siya ay pumunta dito para faithfully fulfill yung kanyang mga duties at responsibilities. Sabi dito, his trade was significant. He had come into the world as the character builder, and as such, all his work was perfect. Into all his secular labor, he brought the same perfection as into the characters he was transforming by his divine power. He is our pattern. So si Kristo daw, nung nagtatrabaho siya bilang carpenter, ay ito ay importante dahil nga lahat ng kanyang ginawa ay, sabi dito, carefully and excellently made. Kasi ay nga po, katulad nga ng pag-build ni Kristo ng ugali o ng mga characters, ay sabi dito, it was a he had come into this world as a character builder. Pero kahit pa rin po sa kanyang pagtatrabaho ng secular na trabaho ay binibigay niya pa rin po ang lahat para ay nga po mapakita ang na mapakita na siya ang ating dapat sundin. Sabi po dito, it is the duty of every Christian to acquire habits of order, thoroughness, and dispatch. There is no excuse for slow bulging at work of any character. When one is always at work and the work is never done, it is because mind and heart are not put into the labor. The exercise of the willpower will make the hands move deftly. So, dito po sinasabi, dapat tayo mga Kristiyano ay dapat magkaroon tayo ng mga habits ng order, carefulness, at efficiency. Kasi ang poor work ay nanggagaling nga po sa hindi pagbibigay ng ating full attention sa isang bagay at sa effort sa ating task. Kapag ginagamit natin ang willpower at focus para gawin ang ating trabaho, magagawa natin ito successfully. And ay nga po, sabi dito, kapag ang isang tao ay laging nagtatrabaho pero walang natatapos, ay hindi po siya nagfo-focus o hindi niya binibigay ang buong puso niya dun sa trabaho. The Bible give us no endorsement to idleness. It is the greatest curse that afflicts our world. Every man and woman who is truly converted will be a diligent worker. So sabi po dito na ang Bible nga po hindi po niya sinusuportahan ang katamaran. Ang idleness nga po ay nagkakos ng maraming problema dito sa mundo. So tayong mga Kristiyano na binigay ating buhay kay Kristo, dapat po tayong willing magtrabaho faithfully at paglingkuran ang ibang tao. Upon the right improvement of our time depends our success in acquiring knowledge and mental culture. The cultivation of the intellect needed to be prevented by poverty, humble origin, or unfavorable surroundings. Only let the moments be treasured. Sabi po dito, sa paggamit nga po ng ating time wisely ay magtutulong sa atin mag-gain ng knowledge at i-develop ang ating mga utak o ating isipan. Kahit ang mga tao na may kaunting kakayahan or resources or nasa mahirap na circumstansya, ay sila po ay matututo at lalago kapag ginamit nila ng maayos ang kanilang oras. So, a few moments here and a few moments there that might be frittered away in aimless talk, the morning hours so often wasted in bed, the time spent in traveling on trams, on railways,
railway cars, or waiting at the station, the moments of waiting for meals, waiting for those who are tardy in keeping an appointment. If a book were kept at hand and these fragments of time were improved in study, reading, or careful thought, what might not be accomplished? A resolute purpose, persistent in industry, a careful economy of time will enable men to acquire knowledge and mental discipline which will qualify them for almost any position of influence and usefulness. So sinasabi po dito maraming maliliit na moments sa buong araw natin ang nasasayang. So kapag ginamit natin itong mga spare moments sa pagbabasa, sa pag-aaral, sa pag-iisip o sa pag-study, mas marami pa po ang ating ma-accomplish. So, often nga po daw sabi dito, ang success ay nanggagaling sa pagkakaroon ng malinaw na goal, sa pagtatrabaho ng maigi at ang pagmamanage ng time nila ng dahan-dahan. So, ang ating devotional po ngayong umaga ay pinapaalala sa atin o pinapakita sa atin na si Kristo nga po ay pinakita sa atin yung value ng hard work, responsibility at excellence sa bawat bagay na kanyang ginagawa. So gusto din po ng Diyos na i-avoid natin ang pagiging tamad at gamitin natin ang ating oras ng maigi at para nga po i-perform natin ang mga duties with care at enthusiasm. So itong lesson nga po natin ay napaka-importante dahil sa pagtatrabaho nga po ng diligently, mamamanage po natin ang ating oras, anong maayos, at ang paglilingkod natin sa Diyos ng faithfully, ay tayo po ay lalago sa knowledge, mas strengthen ang ating character, at magiging blessing pa tayo sa ibang tao. So, dito po nagtatapos ang devotional natin sa umagang ito. Kaya once again, good morning po sa ating lahat and God bless us all. Ayan po, maraming salamat po Sister Sam sa isang napakagandang mensahe po para sa atin. Ano po, na tayo ay maging productive, ano po, na mag-engage tayo sa mga gawain. Yun po yung bilang paalala sa atin. So, ngayon po, tayo na po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer po ng ating
Let us pray. Our Father in heaven, thank you for the wonderful night that you've given unto us and for waking us again this morning, for giving us new life and strength as we gather here as we have our morning devotional. That please give us knowledge and understanding from above as we apply the lessons that we have learned and heard this morning in our hearts and our minds so that we may show it in our daily lives to the people who are around us. And please may this lesson be engraved in our hearts and our minds that we should not be lazy and to do work with enthusiasm and with energy and joy. Please continue to guide our loved ones right with us. Please protect them and please protect us also from any possible harms and dangers. And please forgive our sins that we have committed against thee. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Dear Angela. And po, so ito po nagtatapos ang ating morning devotional at maraming salamat po sa lahat ng mga nag-join sa atin via Zoom and Facebook Live. At muli po, inaanyayaan po namin kayo na samahan kami sa aming evening devotional mamaya po ng 6 p.m. and ang morning devotional po natin is 5 a.m. So, muli po, magandang umaga po sa atin, sa ating lahat, at God bless us all.